Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo pinagpapasalamat sa Panginoon na sa mga sandaling oras na ito ay tayo po ay mga buhay pa, malalakas pa sa kabila ng napakaraming mga hamon sa buhay na dumarating sa atin. At tayo nagpapasalamat na walang nangyayari, alam natin walang nangyayari sa mundong ito na hindi dumaan sa soberanong pamamahala ng ating Panginoong Diyos. At ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. So all things work together for good. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa buong buwan ng Oktubre ay atin pong isinasagawa o isinagawa ang ganitong gawain, ang ganitong symposium, seminar, kung saan po ang pinakapuso o pinakadiwa ng ating pong gawain ay ang pagsagana ng ating pag-ibig, the abounding love na inaasahan na mangyari po sa atin. At tayo nagpapasalamat sa mga unang mga Biyernes ay tayo po'y hinamon na ng salita ng Panginoon. Tayo po'y marami ng nakuhang katotohanan, kaalaman, at naririyan po yung abounding love to God. Tunay na ito yung pinakamahalaga, ang sumagana tayo sa pag-ibig, lalo sa ating Panginoong Diyos. Gayon din naman ang abounding love to brethren, no? Sa pag-ibig sa mga kapatiran, sa mga kapwaligtas, sa mga kaparehong palangit, ay dapat sumasagana ang ating pag-ibig sa iglesia. Gayon din naman ay ang ating sumasaganang pag-ibig sa ministry, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At tayo nagpapasalamat na tayo naturuan na at patuloy na hinahamon upang yung ating pag-ibig sa Kanya ay sumagana. At ngayon po namang oras na ito ay ito na po yung pinakahuli, bagamat hindi po ito yung pinakalist, sapagkat napakahalaga din po ng paksang ito ang tinatawag na abounding love to our parents, ang sumasaganang pag-ibig sa ating mga magulang, no? Sa ating mga magulang. So, bagamat sinasabi na mayroong iba't ibang uri ng mga magulang, mayroong biological parents, mayroong tinatawag na legal parents, no? Ano pa nga yung isa? Mayroong tinatawag na parents na ikaw ay inalagaan bagamat hindi ka kadugo, no? So, anuman ang aplikasyon nito ay tayo naniniwala na lahat tayo ay mayroong mga magulang at tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon na ang salita ng Diyos ay hindi pipi sa pagtuturo sa ganitong paksa. At kung tayong lahat na nandito ay mga anak, tiyak na mayroon tayong mga magulang at lahat tayong nakikinig dito, hindi lamang yung ating mga bata, maging tayong lahat, maging kahit tayong mga adult na, mga adult sa tayo po'y sakop ng kautusan na ito to love our parents. Ano po? At sa ating po pagsisimula, tayo muna po'y manalangin, tayo po'y tumungo, tayo po'y mag-pray at humingi po tayo ng biyaya sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, magandang gabi po sa inyo. Salamat po aming Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na kami po ay makakapag laan ng atensyon sa inyong mga salita. At dito po ay kami naniniwala na ikinagsasalita sa amin at dito mo kami tinuturuan, dito mo kami pinalalago at ang kalooban mo aming Panginoong Diyos sa aming pag-ibig ay lumago. Lumago ito, Panginoong Diyos, upang tunay na amin pong maisagawa ang kalooban mo at makita po ng mga tao ang mabubuting gawa at luwalhatiin po ang iyong pangalan. Sandaling oras sa ito, Panginoon, tulungan niyo po kami sa amin pong sandaling oras na ito. Sana po ay bigyan niyo po kami ng attentive heart, bigyan niyo po kami ng listening heart, understanding heart, at puso na tumatanggap ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Linisin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Salamat po sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang tunay na naglilinis at tunay na naglinis ang aming mga kasalanan. Purihin po kayo aming Panginoong Diyos. Ang lahat dito aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Okay po. So,
Atin pong sisimulan na po ang ating pag-aaral at dito po tayo mag-aaral sa paksang ito, The Abounding Love to Parents. Ano po? The Abounding Love to Parents. Okay. Ang sumasaganang pag-ibig sa magulang, sa ating mga magulang. Okay. So yan po yung ating paksa. At sana po tayo pagpalain ng ating Panginoon. Ang talata natin para sa ating tema, sa ating seminar na ito sa buong buwan ng Oktubre ay ang sumasaganang pag-ibig. Ano po? At ang ating pinakatalata o theme verse ay ang Philippians chapter 1 verse 9. Ang sabi po ng panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, at ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalong pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Makikita po natin dito, mga minamahal, yung panalangin ni Apostol Pablo na yung pag-ibig ng mga taga-Filipos ay sumagana. At ako'y naniniwala, ito din po ang kalooban ng Diyos sa ating lahat, ang sumagana ang ating pag-ibig. Ngunit sangayon din po sa talatang ating binabasa, ang pagsagana po na ito, ano po, yung ating pag-ibig na ito, yung pagsagana ng ating pag-ibig na ito ay nakasalalay sa pagsagana sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. We cannot disconnect our love to the truth coming from the Word of God. Naalala ko po na ang isang theologian ay nagbigay ng definition sa pag-ibig. Sabi ng definition na kanyang inilagay ay doctrine. Love is doctrine in practice. Doctrine in practice. Opo. So, kapag ang nais natin ay yung ating pag-ibig ay lumago, ay kailangan natin ng kaalaman. Kailangan natin ng pagkakilala sa mga kalooban at salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, ginagawa natin ito. No? Na mayroon po tayong pag-aaral. At ang ating seminar ay naiiba sa ibang seminar sapagkat ang iba ay nakasalalay lamang sa mga human experiences, nakasalalay lamang sa mga theory, nakasalalay sa mga psychologists, pero ang ating tema ay nakasalalay sa kaalaman at pagkakilala mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit? We are believers of God and we believe that the Bible is the Word of God. Ano po? Yan po ang ating talata. Okay. Ngayon po ating tingnan nang tanungin ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa alin ba yung pinakamahalagang utos sa lahat. Ano po? Ay ang Panginoon po ay sumagot sa pagsagot na kanya pong binigyan ng buod ang mga kautusan ng ating Panginoon. Ano ho? Kung ang nire-refer po ay ang Ten Commandments, ay nilagyan niyo po ito ng buod. Ano po? At ang sabi po ng ating talata, ating pong basahin, lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot po ang ating Panginoong Jesucristo at ang sabi, ang Pangulo, ipakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. So ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagbigay lamang ng dalawang buod. Ano po? Kanya pong isinamari ang commandments into two. At ito po yung iibigin mo ang Panginoon mong Diyos at iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano po? Kapag atin pong binalikan ang Ten Commandments, atin lang silipin ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos that can be found in Exodus chapter 20 verse number 3 to going down. Ang sabi po ng commandment number 1, huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Number 2, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So may karugtong pa po yan, huwag mong yuyukuran sila, huwag mong paglilingkuran sila dahil ako'y mapanipuguing Diyos. At mayroong sumpa, nakaakibat ang utos na ito. Akin dadalawin ng katampalasanan ng mga magulang ang mga anak. Ano po yan ang sabi ng ating Panginoon? Huwag mong babanggitin, commandment number 3, ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. And then verse number 8, commandment number 4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So makikita po natin these 4
first four commandments, ay makikita natin lahat po ay nakatuon sa Diyos. Ito pong first four commandments nakatuon sa Diyos. Kaya nung isamari ito ng Panginoon is this: mahalin mo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pagkatao. But then, the second part of the Ten Commandments, Exodus chapter 20 verse 12 to verse number 17, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumanggal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, o huwag kang magsisinungaling, huwag mong iimbutin o nanasain ang pag-aari ng iyong kapwa, bahay man yan, asawa man yan, hayop man yan ng iyong kapwa. So makikita natin itong ikalawang bahagi ng commandments from verse 12 to 17, commandment number 5 to commandment number 10, makikita niyo pong nakatuon na ito sa ating kapwa o sa tao, doon sa ating mga nakakasalamuhan. Opo. At kung atin nga pong titingnan ay talagang ito ang ating makikita. Commandments 1 to 4 is vertical. That is vertical, that is our relationship with God. But commandments 5 to 10 is horizontal. Horizontal relationship with others. Opo. So yun po yung ating nakikita, loving God and loving neighbors. Okay. But then, mga minamahal, nang simulan na ng Diyos na banggitin ang utos patungkol sa kapwa or loving neighbors, nangunguna sa ikalawang bahagi ng utos na ito ay ang Exodus chapter 20 verse number 12, ang fifth commandment. Nang magsimula po sa human level, yung commandment toward neighbors, ito po ang kanyang binigyan ng unang pagbanggit. Ang sabi po ng verse number 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumanggal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Honor thy father and thy mother. And alam natin, this is the first commandment na meron pong promise. Meron pong promise. Meron pong pangako, at ang pangako dito ay upang tumagal ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So makikita po natin in this verse, mga minamahal, na inuna niya pong bigyan ng pansin ang ating mga magulang. Deuteronomy chapter 5 verse number 16, inulit po ito. Alam natin ang nangyari doon sa binigyan na commandments, sa galit ni Moses, kanya pong naibato, nabasag po ito, at yan po'y inulit ng Panginoong ibigay at sinulat mismo ng Panginoon sa kanyang mga daliri. Could you imagine? The very word na ating binabasa ay galing sa daliri ng ating Panginoon, sinulat mismo ng kanyang mga kamay. Talagang galing from the heart of God. Kaya po mga minamahal, hindi po simple itong ating pinag-aaralan. What we are giving attention at this point of time is the very Word of God. Is the very Word of God. Ang Diyos mismo ang nagsasalita. Ang kaibahan nga lamang po ay hindi talaga audibly na ang Diyos ang nagsasalita. But then, alam natin na when the Bible speaks, God speaks. Dito na po nagsasalita ang ating Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy 5:16, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So standing at the head of this section, makikita natin are our parents, ang ating mga magulang. Kung meron tayong unang bibigyan ng atensyon, pagkatapos po ng Diyos, pagkatapos ng Diyos, at titingin tayo sa human level, alam niyo po ang unang ibinigay sa atin ng Panginoon dito? Mga magulang. Mga magulang. Opo, ang ating mga magulang. Ang utos na ito ng Diyos ay dapat pakaseryosohin. Sapagkat hindi lamang ito usapin sa lumang tipan. Opo, ito ay itinuturo at ipinagdidiinan din sa bagong tipan. Let us see, mga minamahal. Ephesians chapter 6 verse number 1 to 3. Alam niyo bakit natin binabasa ang mga talata? Ang sabi natin, ang preaching ay pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba that when you look at the very Word of God, that is the Word of God. Yung po mismo ang salita ng Panginoon. We preachers are just avenue.
We are just like, what do you call that? Chef. Niluluto. No? At siniserve lang po sa inyo. Pero nandyan na po yan. Opo, ina-arrange na lang. Actually, luto na nga yan eh. Dinadala na lang po sa inyo. Siguro, yung ayos na lang ang iniiba. Pero, sa Diyos po yan galing. At kaya po may mga talata tayo. Ephesians 6:1-3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos sa may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Sa lumang tipan, binigyan po ng diin. Pagdating ng bagong tipan, our Apostle Paul, idiniin po ito, inulit-uli yung commandment dito, binigyan po ng diin. Ibig sabihin, kung meron po tayong isa sa pinaka-pakakagalingan sa buhay, bilang tao at bilang Kristiyano, most especially, alam natin ito talaga para sa ating mga anak ng Diyos, ay itong part na ito. Hindi natin ito dapat i-neglect. Kailangan natin bigyan ito ng pagpapahalaga. Opo, maaaring ang galing natin sa ibang tao, ang galing natin sa ministry, ang galing natin sa mga kapatiran, but how about our obedience to the fifth commandment? How about our abounding love to our parents? Sa mga taong ginamit ng Panginoon upang tayo ay mabuhay. Opo. Di ba mayroong kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Opo. Sa human level, ang ating pinanggalingan, mga minamahal ay ang ating mga magulang. Kaya po mahalagang ito'y ating bigyan ng pansin. Lumang tipan at bagong tipan ay nagsasabi sa iyo at sa akin, honor your father and your mother. Honor your father and your mother. I know there are a lot of questions coming in your mind, pero hopefully, mga minamahal, sa ating pong pakikinig, masagot po yung mga tanong na yan. Alam po may mga tanong tayo, may mga side issues tayong iniisip. Pero ating pong tingnan ang mga salita ng Panginoon, ang ating pagbubuli ngayong gabi. Ano po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Okay. So, bakit iniutos ng Diyos mula sa kanyang matalinong kaisipan na magsimula sa pagpaparangal sa magulang bago sa ibang kapwa? Ano po? In His wisdom, in His all-wise mind, sa genius mind ng Panginoon, sa matalinong pag-iisip ng Panginoon, pagkatapos yung sabihin yung ating duty or yung ating obligasyon sa Kanya bilang Diyos at nagpunta siya sa human level, sa loving neighbors, bakit ang kanyang inuna ay parents? Bakit ang kanyang inuna ay parents? Mga minamahal, because the home life is foundational. The home life is foundational. Dito nagsisimula ang tao sa pamilya. Opo. In-establish ng Diyos ang pamilya. Ginawa niya si Adan at si Eva. Opo. At kanyang inutusang magpala-anakin sapagkat itinayo niya doon ang pamilya. Binasbasan niya ito sa pamamagitan ng kasal. Binuo niya ang family because the very foundation ng ating buhay is the home life. The principles of honor, respect, and obedience are first learned and expressed in the home. Dito kasi unang, yung pong prinsipyo ng honor, ng paggalang, ng pagsunod, dito unang i-exercise, dito unang matututunan. Opo, ito po ang kalooban ng ating Panginoon. When we fail to learn honor, respect, and obedience at home, hindi na rin tayo marunong gumalang sa ibang mga otoridad ng buhay natin. Kaya tingnan niyo po ang ating lipunan. Walang galang sa authority. Walang galang sa mga employers. Walang galang sa mga nakatatanda. Walang galang sa mga bosses. Walang galang sa mga church leaders. Bakit? Kasi dun sa bahay, hindi na-develop yung paggalang sa unang authority pagdating sa kapwa, sa relasyon. Sabi nga ng Bible, paano mong iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? No? Ay kung yung nakikita mo nga ay hindi mo kayang ibigin. Paano mo pararangalan ang Diyos?
Kung hindi ka marunong magparangal, mismo doon sa magulang na nagluwal sa'yo at nag-alaga sa'yo. How can you say that you respect the Lord? How can you say that you honor the Lord? Kung yung mismong unang persona o mga personang umalalay sa'yo ay hindi mo iginagalang. Opo, the home is foundational. Actually, ang programa ng Panginoon, ang tahanan, ang siyang institusyon na titiyak na mga taong magmamahal sa Panginoon. Kaya pagdating doon, yung inaasahan ng Panginoon na magtuturo sa atin, magpapanuto sa atin, gagabay sa atin, magmamahal sa atin, ay talagang nilagyan niya agad ng commandment. Honor them. Honor them. Opo, mga minamahal. Home life is foundational. Sangayon po sa maraming pag-aaral, marami po nag-aaral ng civilization. Ito po ang kanilang mga natuklasan. Kayo po yung mag-research, inyo pong tingnan, hindi na po ako makakapagbanggit. Pero magbanggit lang tayo ng ilan siguro na ating, hindi ko na maalaala yung mga pangalan ng psychologist o ng mga sociologist na nag-aral. Pero yung sumulat ng Fall of the Roman Empire at yung nag-aral ng civilization, isang British scholar, alam niyo po yung isa ang kanilang natuklasan. The decline of family values, the decline of family is the root cause of the decline of the civilization. Yung pagbagsak ng lipunan ay nakasalalay o nakaangkla sa pagbagsak ng mga tahanan. Kaya po ang pinaka-atake ay ang family. Kaya sa Ten Commandments niyo po, the very head of the family, binigay niya agad ng protection. Opo. Ngayon, inaatake po yan. Kaya po mga minamahal, sana'y makita po natin itong bagay na ito. Opo, mahalaga po ito. Family is the very foundational institution. Pagdating po sa spiritual life, pagdating sa practical life, dito po una natututo. Dito po una tayo natututo mga minamahal. Okay. So, yan po. Makikita natin sa Deuteronomy 6, verse number 4 to 7. Yung pagtuturo sa mga anak na umibig sa Diyos. Yung pagtuturo sa mga anak na mag-honor, gumalang, rumispeto, sumunod, magmahal sa Diyos. Ay saan daw? Sa bahay. At ang una mga guro o ang gurong inaasahan ay ang mga magulang. And how can we learn that? Paano natin kikilalanin yung mga aral na yun kung hindi, walang honoring sa magulang, walang mataas sa pagtingin sa kanilang authority? Opo. Kaya mga minamahal, ito po'y binibigyan ng pansin sa atin. Hindi po ibinigay sa church, hindi ibinigay sa kung sino mga Sunday school teachers o sa mga teachers sa secular. Itong pagtuturo tungkol sa spiritual na bagay, ito po'y ibinigay sa mga magulang. Opo. Nandiyan ang church, nandiyan ang Sunday school teachers, nandiyan ang mga teachers just to aid, just to help. Pero hindi sa kanilang balikat iniatang ang bagay na ito. Ang pagtuturo ng tungkol sa Diyos at pagtuturo tungkol sa pag-ibig sa Panginoon. Now, let us have some caution. Alam ko pong kailangan natin ito. There are numerous roadblocks to honoring parents. While God commands us to honor our parents, He never expects us to imitate their ungodly behavior. Kaya nga sabi, honor. Hindi sabing gayahin mo. No? Kasi malalim po yung salitang honor. Alam ng Panginoon na parents are not perfect. Alam ng Panginoon na mayroong mga ungodly parents. Alam ng Panginoon yan. Kaya po ang inilagay i-honor. Opo, mamaya ating bibigyan po ng malalim yan. Ezekiel chapter 20, verse number 18 to 19, makikita po natin dyan. Huwag kang gagaya sa lakad ng iyong mga magulang. Opo. But it doesn't mean that you will disrespect them. It doesn't mean that you will dishonor them. Magkaiba po yun. Opo. Maaaring ungodly ang iyong mga magulang. Opo. Hindi ka dapat gagaya sa kanilang mga lakad kung ito'y unbiblical at ungodly. Pero hindi iniutos sa Panginoon na sila i-dishonor mo. Sila ilaitin mo. Sila i-disrespect mo. Opo. If a parent demands a child to act in a manner contrary to God's command, the child must choose to obey God rather than their parent. At Acts 5:29. Opo. Pero in such a way that still
we follow the fifth commandment. Honor your father and your mother. Mahalaga po yun. Kailangang sumiksik sa utak natin yung bagay na yun. Opo, at mamaya bibigyan natin po ng malalalim na dahilan kung bakit kailangan natin gawin. Let us see the arrangement, yung pagkakaayos sa 10 utos. Why we are dealing with this? Kasi the abounding love to parents, yung malalim na pag-ibig sa magulang, ang sabi, dapat sumagana sa kaalaman. Kailangan nating alam ang commandments, ang kalooban ng Diyos patungkol sa parents para mabuhay yung ating tinatawag na love toward parents. No? And let us see the arrangement, yung pagkakaayos ng 10 utos. 1 to 4, okay? Okay, and then 5, and then 6 to 10. Makikita natin kung ating lalagyan ng kaunting pagsilip, ano po, itong commandment sa ito. Nagkaroon ng transition yung commandment, from commandment towards God, nagkaroon ng transition sa verse 5. At tumuon na ito sa neighbors, but then ibinigay yung magulang dito. Ano nakikita natin? Honor your father and your mother. If you are going to look paitaas, balikan natin. Honor your father and your mother, and you're going to connect verse 5 or yung commandment number 5 to commandment 1 to 4. Ano nakikita natin? If we truly honor our parents, okay, sorry. Let us compare. Let us connect commandment number 5 from 6 to 10. From 6 to 10. Yun munang forward. Yung forward. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag mong iimputin o nanaisin yung hindi mo pagkaari. Ano po? If we truly honor our parents, we will not disgrace their name by becoming a murderer, by being unfaithful to our marriage vows, by stealing, by lying, or by the greed and discontent underlying covetousness. Kung talagang natuto na tayong magpahalaga, gumalang sa ating mga magulang, daladala ang kanilang pangalan, daladala ang kanilang mga aral, we will not disgrace their name. Hindi natin bibigyan ng batik at pula ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng ating pagiging mamamatay tao, ng ating pagiging hindi tapat sa tipanan, pagdating lalo na sa tipanan ng kasal, sa pamamagitan ng pagnanakaw, sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sa pamamagitan ng pagiging sakim at hindi kontento sa ating buhay. Opo. So, that commandment number 5 is connected to commandment 6 to 10. Opo, yan ang nakikita nating structure. Kaya mahalaga po ito. Kasi kung marunong tayong mag-honor sa ating mga magulang, we will protect their names and we will learn, no, to respect others also. Opo. And if you're going to connect commandment number 5, yung honor your father and your mother do sa paitaas, commandment 1 to 2. If we are rebellious and disrespectful toward our parents who gave us life and sustenance, kung dun nga sa nagbigay ng buhay sa atin, humanly speaking, and by God's instrument, in sustenance, a rebellious side is disrespectful. How come to God? How come in terms of God, mga minamahal? We will also probably be rebellious and disrespectful toward the Lord God, our Creator and Sustainer. Kung doon nga sa nakikita natin nagpo-provide ng ating pangangailangan, doon nga sa nakikita natin nagmahal sa atin, umaruga sa atin, we are disrespectful and we are dishonoring and we are rebellious against them, how much more? Doon sa hindi natin nakikita na source ng ating buhay. Huwag mong sabihin na mahal mo ang Diyos, iginagalang mo ang Diyos, but you despise your parents. Opo. Connected po yun, mga minamahal. Kaya po mahalaga po itong bagay na ito. Looking back to the first commandments,
The one who disrespects parents will more likely to put self above God. Ganon din eh. Inilalampas mo yung sarili mo sa magulang mo, ganon din ang gagawin mo sa Panginoon. The one who disrespects parents will be more likely be rebellious toward God. The one who disrespects parents will disrespect the name of the Lord. The one who disrespects parents will not give God His due in worship and rest. Connected po yun. Opo, connected po yun. Kaya po mga minamahal, looking forward to the next 5 commandments, ito yung ating binabanggit. The one who honors parents will honor life and refrain from murderous acts and thoughts. Alam niyo kung mataas ang ating pagpapahalaga sa magulang, sa ating minamahal na mga magulang, we will refrain from murderous acts and thoughts. The one who honors parents will respect their own body, that of their spouse, and the act of physical lovemaking within marriage. Opo. The one who honors parents will respect others' property and not take from others what is not theirs. The one who honors parents will respect truth and be not known by falsehood. The one who honors parents will respect God's provision and learn to be content regardless of what others have. So mahalaga po itong bagay na ito. Base sa konteksto, kanino po ibinigay ang utos na ito? Now we are just dissecting the Ten Commandments, the structure of the Ten Commandments. Kanino ibinigay ang utos? Let us look at the context. Exodus 20 verse 1 and verse 2. Sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mo Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Alam niyo po, if we're going to look at the Israel history, yung istorya ng bansang Israel, makikita natin din po yung picture of our redemption. Ang Israel na napupunta sa Egypt, picture po ng kasalanan, sila po inalipin. At kinailangan ng supernatural work para po sila makawala sa pagkaalipin sa Egypt. Ay hindi po ang nangyari sa atin. Tayo po ay alipin ng kasalanan, hindi tayo makakaalis doon, hindi tayo makakawala doon, and we need the supernatural work of God. Imagine niyo po, inyo pong try to recollect in your mind yung pong nangyari sa kanila bago po sila paalayasin o paalisin sa Egypt. Ay talagang we could see the supernatural work of God. Hindi sila makakawala doon. Look at yung paglambot ng puso ni Paraon, yung paghawi ng Red Sea. It's beyond human effort. That's why we could see the supernatural work of God doon sa bagay na yun. Pero kanino ibinigay ang Ten Commandments? Sa mga taong pinalaya. Sa pagkaalipin. Opo. This is really intended for us believers, for us Christians. The unbelievers, the depraved mind, hindi natin sila maaasahan. Even though meron tinatawag na great effect ang commandments for preserving this society. Napipreserve ang society, dahil sa commandment, dahil sa batas, dahil sa utos. Kaya hindi sumagana masyado o kaya to the fullness yung tinatawag na kasalanan dahil may commandments. Pero kita natin kahit may utos, kahit may batas, we could see talagang ngayon rampant po ang kasamaan, ang kasalanan. But then, this verse is really intended for us Christians. Kung meron pong pangungunang ipamuhay at yayakapin ang utos na ito ng ating Panginoong Diyos, ay tayong mga anak ng Diyos. Opo. Ipapakita ng ating pagsunod sa utos na ito kung sino yung ating Diyos at kung sino yung ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay pinalaya, kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, kung ikaw ay supernaturally iniligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, this commandment is very heavy unto you. Bibigyan mo ito ng pagpapahalaga sa buhay mo. Honor your father and your mother upang ang mga araw mo ay lumaon sa lupa kung saan ka inilagay ng Panginoon. And the proper way to honor our parents must be based on God's words. Opo. We must be biblical. We must know the Word of God. Opo. Kasi tayong pong mga anak ng Diyos, ang atin pong buhay ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Opo. Yan ang ating karunungan at yan ang ating kagalakan.
By nature, tayo makasalanan. Wala tayong alam sa buhay. We don't know the essence of life. At kita naman po natin yan sa mga unbelievers. But then, as Christians, binigyan tayo ng bagong pag-iisip, binigyan tayo ng bagong pagkatao, we must honor our parents based on God's words. We must know the Word of God. Opo. Let's look on the meaning of honor. The meaning of honor. Bakit honor ang ginamit? Bakit honor yung ginamit? The word translated honor is a Hebrew word with a root meaning of weight or heaviness. It is the same word often translated glory in reference to the Lord. Sa simpleng Tagalog, pag sinabing honor, lagyan mo ng bigat. Lagyan mo ng bigat sa buhay mo ito. So pag sinabing honor your father and your mother, lagyan mo ng bigat sa buhay mo ang mga magulang mo, ang nanay mo, ang tatay mo. Yun ang ibig sabihin ng honor. Hindi sila, don't take them as light. Mababaw. Opo, hindi ganun. Dapat mabigat sila sa buhay mo. Aha. Kita mo yung halaga nila. Pinapakinggan mo ang sinasabi nila. Tinitinan mo sila na may bigat sa buhay. Opo. Tinan niyo po. Example lang. Pag dumating si President dito sa ating lugar, si President Duterte, nag-iiba yung kilos, nag-iiba yung galaw ng mga tao. Kasi bakit? May bigat. May bigat yung dumating. Opo. Pag dumating yung principal sa bahay niyo, pag dumating yung superintendent sa bahay niyo, nag-iiba yung kilos mo. At bawat salita niya pinapakinggan mo kasi may bigat yung dumating. Mga minamahal, pagdating sa kapwa-tao, ang unang dapat may bigat sa buhay natin, mga magulang. Mga magulang. Applied to parents, to honor them is to have an attitude of respect for them that stems from the fact that we greatly value them and the contribution they have made to our lives. To honor our parents is to assign a higher place of value to them. This attitude of respect and high esteem will result in loving actions toward them. Alam niyo yung pag-ibig, mabubuhay yan sa ating puso kung mabigat ang tingin natin sa ating mga magulang. Yung word na honor, kapag i-apply natin sa magulang, ito'y merong pag-uugali ng pagrespeto sa kanila, malalim na respeto na nagmumula na sa katotohanan na halagang lubos natin silang pinapahalagan. Why? Because of the contribution they have made to our lives. Mga minamahal, let us take a pause for a moment. Sometimes, yung mayroong pinakamalaking ginagawa sa buhay natin, siyang binabaliwalaan natin. Siyang tinitik natin as light. Pero dapat nating makita na kung sino yung may pinakamalaking kontribusyon sa buhay natin, sa naging buhay natin, dapat tayo mayroong malalim na pagbibigay ng value. Nakakalungkot na mas masaya ka at mas gusto mo kung makasama ang mga kaibigan mo at iba pang mga tao kaysa sa magulang mo. Well, alam natin na nagbabago, nagkakaroon ng transition ng buhay, nagkakaasawa tayo. Ang sabi, iiwanan natin ang ating ama't ina. Opo. Pero it doesn't mean na we will forget them. Totally. Still, kahit may asawa na tayo, we will honor them. Bagamat nagtatayo na tayo ng sarili nating pamilya. Bagamat special na sa atin ang ating mga asawa. No? Siyempre, mabigat na yung value ng ating mga asawa. Pero yung value binabanggit sa magulang, hindi nagbabago yun eh. Still, they're valuable. Naalala ko yung hari, just to illustrate, bagamat ang tinutukoy dito ay hindi magulang,
Maaaring tinutukoy dito yung mismo ang Panginoong Diyos sa kwentong ito, yung hari na mayroong 4 na asawa. Naalala niyo po ba yung kwentong yun? Narinig niyo na po ba yung hari na mayroong 4 na asawa? No, yung kanyang 4th wife. No, yung first wife niya, ito yung malaki ang ginagampanan sa buhay niya. Ito ang dahilan kung bakit siya sikat. Ito ang dahilan kung bakit siya mayaman. Yung first wife. Pero ito yung hindi niya masyado binibigyan ng attention ng pagmamahal. No? Itong first wife. Yung second wife, ito naman yung mahalaga din ang ginagampanan sa kanya. Ito yung nag-a-advise sa kanya. Yung second wife, nag-a-advise sa kanya sa panahon ng mga problema, umaalalay sa kanya sa panahon ng mga problema. Ito yung nakaalalay sa kanya. At ito namang itong third wife na itong third wife or third wife na ito naman yung asawa niya na talagang pagdating sa pagmamalaki sa iba. Ito yung kanyang ipinagmamalaki ng lubos. Ito yung ipinagyayabang niya. Ito yung maipagmamalaki niya at maipagyayabang niya sa iba. And then naman yung fourth wife na ito, mahal na mahal niya. Binibigay niya dito yung best na pagkain, best na damit, best na lahat dito niya binibigay. Nangyari, ang sabi ng kwento, na mamamatay yung hari at talagang mamamatay na siya. At tinanong niya isa-isa. Ang una niya tinanong yung mahal na mahal niya. Pag ako ba'y namatay, ikaw ba'y sasama sa akin pag ako'y namatay? Ano niya sabi niya? Hindi siya umimik. Umalis na lang. Ito namang isa na kanyang ipinagmamalaki sa kanya sa iba't ibang kaharian. Pag ako ba'y namatay, ako ba'y sasama ka ba sa akin? Ang sabi nito, hindi ako sasama sa iyo. Pag ikay namatay, ako yung mag-aasawa ng iba. Kaya namang isang hari, tinanong, no? Pag ako ba'y namatay, sasama ka sa akin? Sabi nito, hindi ako makakasama sa iyo. Hanggang libingan lang ako. Yung isa. Yung isa sabi, pag ako ba'y namatay, sasama. Oo, kasamahan kita saan ka man pumunta. Nalungkot siya. Bakit? Sa lahat ng mga ito lang yung parang, ito yung may pinakamalaking ginagampanan sa buhay niya. Pero ito yung tinitik niya ng light, hindi niya masyadong minamahal. Sabi sa kwento, meron tayong 4 na asawa sadya. Ang una, yung ating katawan, masyado natin minamahal, binibigay natin yung the best. Yung kayamanan naman, pag tayo namatay, mag-aasawa ng iba, sasama sa iba. Yung ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, pag namatay, hanggang libingan lang. Pero yung isa, sabi, either yun yung kaluluwa mo o ang Diyos, sasama sa iyo sa walang hanggan. No? At yun naman ang tinitik natin lightly. Pero gagamitin natin yung illustration na ito para ipakita sa ating mga magulang. Sometimes, kung sino yung pinakamahalaga sa atin, mga kids, mga bata, kayong mga maliliit pa. No? Sino nagbibigay ng bago? Sino nag-aalaga sa iyo? Sino gumigising ng maaga? Sino nagluluto? Sino nagpapaaral? Sinong kumakalinga? Kaibigan? Artista? O magulang? Bakit siya ang pinakamababaw? Kaya mga minamahal, sana makita natin itong bagay na ito. Opo, to treat your parents with respect and work with courtesy. It is to provide care and seek their best interest. Alam niyo, napaka-wise ng pagkakagamit. Honor. Opo. Dahil alam ng Panginoon, hindi perfect ang magulang. Pero because of their position, you must treat them with respect and with courtesy. May paggalang. May pagrespeto. It is to provide care and seek their best interest. Yun ang pag-ibig. You are providing care and seeking their best. Opo. Ang pagsunod sa sinasabi ng diwa ng ikalimang utos, ang tanging paraan upang maipadama natin sa ating mga magulang ang pag-ibig sa kanila. Opo, pag-ibig sa kanila. Bakit natin igagalang ang ating mga magulang? Dalawa lang po yung puntos natin. Bakit at paano? Number 1, pakasimple. Ito ay malinaw na utos ng Diyos. Nasa 10 Commandments nga. At inulit pa sa New Testament. No? At ang sabi ng ating Panginoon sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Bakit ko igagalang ang aking mga magulang? Bakit ko sila pararangalan? Bakit ko sila i-honor? Bakit ko bibigyan ng bigat sila sa buhay ko? Number 1 reason, iniutos ng Panginoon ng Diyos.
Okay? Malinaw na utos ng Diyos sa buhay natin. No? At kung ikaw ay sa Diyos, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay sa Diyos, ang sa Diyos ay gumagalang sa sinasabi ng Diyos. Opo. Number 2, bakit natin igagalang ang ating mga magulang? Upang sundan ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Naalala niyo po nung siya'y bata pa, hinanap siya ng kanyang mga magulang. Ang sagot niya, nung hinahanap siya, dapat akong maglumagap sa bahay ng aking ama. Even though may respeto siya sa kanyang tatay sa langit. Pero still, ang sabi nung sumunod na verse, Luke 2:51, at lumusong siyang kasama nila, sumama siya sa kanyang mga magulang, at napasa Nazareth, at napasakop sa kanila, and was subject unto him. The Lord Jesus Christ was subject himself, or he subjected himself sa kanyang mga magulang na sina Maria at Jose. At iniingatan ng kanyang ina sa kanilang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoong Jesucristo in His life as human being. Nagpasako po siya. Kaya kapag tayo ay sumusunod sa kautusan na ito ng ating Panginoon, the Christ-likeness in our lives ay nandun din. Kasi ito'y ginawa ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ang ating pattern ay ang ating Panginoong Jesus. Alam natin na kung meron tayong gagayahin, ay ang ating Panginoon. Opo. Kaya po, mga minamahal, mahalaga pong ito'y ating makita sa ating buhay. 3, kasalanan ang hindi paggalang sa magulang sapagkat ito'y paglapastangan sa Diyos. Kasalanan ang hindi paggalang sa magulang sapagkat ito'y paglapastangan sa Diyos. Let's look on Romans 1:30-32. Sundan niyo po ako ng pagbasa at inyo pong namnamin. Nung ipakita yung isip at ugali ng mga makasalanan, ng mga taong depraved ang mind, mga mapanirang puri, mga napupuod sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Binanggit mga disrespectful to parents, dishonoring to parents. Anong sabi ng 32? Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos. Utos ito ng Diyos Yung kabaligtaran nito dapat gagawin natin. Na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang gumagawa daw ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Opo. Ibig sabihin, isang krimen ng buhay na karapat-dapat sa kamatayan ang pagsuway o ang pagiging masuwayin o ang pagiging lapastanan sa magulang. Opo. Kung, anong sabi, hindi lamang ganyan ang ginagawa, kundi pinapayagan ng mga nagsisigawan ng ganyan. Kaya tinan niyo itong ating mundo na ito. Lahat ng batas sa pwede nilang gawin para masuportahan yung mabuhay yung puso ng mga kabataang lumalapastanan sa mga magulang. Yung tinatawag na child protection policy, yung sobra. Ako naniniwala mayroong abusive parents na dapat proteksyon ng mga anak. Pero yung idea na lumalampas na doon sa sinabi ng Panginoon, opo, ay talagang hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi anong sabi, pinapayagan at sinusuportahan pa. Para mabuhay yung tinatawag na kawalan ng respeto, kawalan ng paggalang sa mga magulang. Ngayon, ang mga magulang na antakot sa mga anak. Pero kung Kristiyano ka, kung anak ka ng Diyos, hindi dapat mangyari yun. Dapat manatili sa iyo ang espiritu ng paggalang at pagmamahal sa mga magulang. Kasalanan ng hindi paggalang sa magulang sapagkat ito'y paglapastangan sa Diyos. Opo. Those with a depraved mind and those who exhibit ungodliness in the last days are characterized by disobedience to parents. Romans 1:30, 2 Timothy 3:2. Hindi isip at ugali ng Kristiyano ang pagiging lapastangan, masuwayin sa mga magulang. Hindi sa Kristiyano yan. Yan ay para sa mga anak ng dyablo, sa mga kaaway ng Diyos. Kaya nakapagtataka kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay anak ng Diyos, at ang naghaharing kaisipan sa iyo ay yung kaisipan ni Satanas.
Kung ang Diyos mismo ang magpapakita sa iyo, ngayon, literal, makakapangatwiran kaya sa Panginoon. Opo. Nabasa na natin po ito o nabanggit na natin ito. Kasama sa pagiging ungodly ng mundong ito, karakteristik sa pagiging ungodly ng mundong ito. Sabi ng verse ay, mga, ano sabi? Ano sabi? Masuwayin sa mga magulang. Verse 2. Masuwayin sa mga magulang. Opo. Ano pa? Bakit natin igagalang ang ating mga magulang? Sinusumpa, kinukondina, hinahatulan ng Biblia ang mga lumalapastangan sa magulang. Sinusumpa, kinukondina, hinahatulan ng Biblia ang mga lumalapastangan sa magulang. Proverbs 30:17. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak ng pagsunod sa kanyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis at kakanin ito ng inakay na maagil. Ano ibig sabihin? Mawawala ang liwanag niya ng buhay. Opo. Kinukondina ng Diyos ang tumutuya sa kanyang ama, lumalait, humahamak ng pagsunod sa kanyang ina. No? Walang bigat yung sinasabi ng mga magulang sa kanila. Minamak. No? Kaya mga minaman, hindi natin dapat maging yung ugali ng mga unbelievers. Nagawa nilang naloloko ang mga magulang. Nagagawa nilang laitin ang kanilang mga magulang. Nagagawa nilang pagsalitaan ng masama ang kanilang mga magulang. Sabi din sinusumpa. Sabi din basahin natin. Deuteronomy 21, verse number 18 to 21. Basahin po natin mga kapatid, mga minamahal. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, kung rebelde yung anak. Sa panahon ng Israel, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o tinig ng kanyang ina, bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila. Pinaparusahan na, talagang ayaw pa rin makinig. Anong gagawin ng mga magulang during the time of the old Israel? Ay hahawakan nga ng kanyang ama at kanyang ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan at sa pinto ang bayan ng kanyang pook at kanilang sasabihin sa mga tatanda at sa kanyang bayan, ire-report, itong aming anak ay matigas sa loob at mapanghimagsik, na ayaw niyan dinggin ng aming tinig, na siya may masamang pamumuhay at manglalasing. So makikita natin dito, sinasaway siguro yung anak sa maling buhay. Mali ang maglasing. Mali ang buhay mo, anak. Ayaw makinig. Ginagaruti na siguro, pinagsasabihan na siguro. Ayaw pa rin makinig. Sabi, dalhin sa bayan. Anong gagawin? 21. At babatuhin siya ng mga bato at lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Grabe. Imagine nyo po kung totoo pa ito sa panahon natin ngayon. Kung gaano kalaking takot ang gagawin ang mga anak. Biruin nyo yun. Talagang grabe yung pagbibigay ng pagpapahalaga dito sa mga magulang. Opo. Grabe po. Habang ang mga magulang ay gwardyado ng salita ng Panginoon, ginagampan nila ang kanilang tungkulin, mga minamahal, at bilang sila yung talagang naturally ay gabay at lakas ng mga anak sa kanilang buhay, hindi po kalooban ng Panginoon na sila binabastos-bastos lang, winawalang halaga lang. Alam niyo po ang parusa, death penalty, upang idiin ang halaga ng buhay ng mga magulang. Pinapakay yung mga anak ng time na yun. The Bible condemns any act or any thinking, any word of dishonoring or dishonor to parents. Opo. Leviticus 20 verse 9. Sapagkat bawat isa na lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin ng walang pagsala. Kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina, mabububo ang kanyang dugo sa kanya. Grabe po. Sa New Testament, wala nang ganitong commandment. Wala ka nang mababasa ng ganitong gagawin sa mga anak. Pero patuloy pa rin kinukondemn ng Bible. Ito. No? Alam natin, no, mas matindi pa sa kamatayan ang pwedeng maranasan ng mga taong masuwayin sa Diyos
Ito'y ang dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre at apoy na siyang ikalawang kamatayan. Sinusumpa, kinukundina, hinahatulan ng Biblia ang mga lumalapastangan sa mga magulang. Mga anak, mga bata, tayong lahat. Kahit tayo malalaki na. Alam niyo bang dapat mamatay ang mga anak na walang galang sa magulang? Na walang pagpapahalaga sa magulang? Maaaring hindi na po ngayon ginagawa yung pagbato. Opo. Pero pansinin niyo po, yung fifth commandment, dinala pa rin sa New Testament. Ibig ko sabihin, the same principle. Ang pagsunod, may blessing. Hahaba ang buhay mo. Pero ang kabaligtaran nito, may palo ang Diyos sa iyo. Exodus 21 verse 15, ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. Ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. Kinukundi na po ng Bible ito. Isa pa hong dahilan kung bakit natin sila gagalang dahil sa kanilang posisyon. Position. Meron silang posisyon nilagay sa buhay natin. Authority po sila eh. Opo. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Huwag mong pagwikaan ng matanda, kundi pangaral mo siyang tulad sa ama. Ang mga kabataang lalaki ay tulad sa kapatid. Ang mga babaeng matatanda na tulad sa ina. Ang mga kabataang babae na tulad sa kapatid na babae sa buong kalinisan. Di mo, ano nakikita natin sa 1 and 2? Yung treatment natin sa others, nakasalalay sa kung paano natin tinitreat yung ating mga mahal sa buhay. Doon nakasalalay. Kaya yun ang inuna eh. Kasi impossible to learn how to honor them, how to respect them, kung doon mismo sa family, hindi tayo marunong. No? Ay sabi dito, pagwikaan mo ang matatanda na gaya ng iyong ama. Kaya kung ano, kung paano mo tinatrato yung ibang matatanda, ganun din mo tinatrato yung magulang mo. Paano mo tinatrato yung kapatid mo, yung kapatiran mo, ganun din yung trato mo sa kapatid mo. Paano mo tinatrato yung matandang babae, ganun din ang trato mo sa iyong ina. Yan ang sabi ng talata eh. So makikita mo dito yung position ng magulang. Talagang sila yung foundation eh. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Yun po yung honor. Kunin natin yung word na honor. Ibigin ninyo ang pagkakapatir, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Position eh. May position kasi sila. Inilagay silang authority. Mga alila ay magsisuko ng buong takot sa inyong mga Panginoon. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mabubagsik. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. Alam niyo po yung isang attitude na gusto i-develop sa atin ng Panginoon. We know how to respect and honor authority. Di ba ang sabi natin, pag natay nandun sa courtroom, anong tawag natin sa judge? Your Honor. Kagalang-galang. Kahit hindi siya kagalang-galang, o kahit hindi natin alam kung kagalang-galang ba siya, we give honor to whom honor is due. No? Makikita natin, ibigay mo ang papuri sa dapat papurihan. Ang puntos ko ito, we give them honor. Binibigyan natin because of their position. Mga minamahal, ang laki po at ang lalim po ng posisyon ng ating mga magulang sa buhay natin. Mamaya po ating titinan pa. Sana habang ito'y ating pinapakinggan, lumalalim po yung ating tingin sa ating mga magulang. Yan ang mga authority sa ating buhay. Meron tayong parents, merong husband authority, may government authority, may employer authority, may church leaders authority. Opo, because of their position. Are they perfect? No. Pero alam niyo po, by giving our respect and honor to that authority, we honor God. Because of the position. Opo. There is a relationship between honoring parents and honoring God.
Parents are God's representatives who are given the responsibility of wisely disciplining their children in His ways. Yan po ang representative ng Diyos sa buhay natin. Opo. Kung paano ang Diyos ay kumakalinga, tinan mo ang mga magulang kung paano kumakalinga. Kung paano ang mga magulang ay nagdidisiplina, tinan mo ang mga magulang mo. Minimimik sila ang mimicry, no? Sila ang representative, no, ng Diyos sa buhay natin. Sila ay example ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman sila ang Diyos, alam natin 'yon. Father's care for child is likened to God's care for His children. Tinulad ang pagkaaruga ng isang ama sa pag-aaruga ng Diyos. A mother is to be wise and loving counselor to her children, na parang ang Diyos din. Opo. So they play a great role. Even though, alam natin na hindi naman perfect ang mga magulang. Meron din silang maling sinasabi. Pero mga minamahal, in terms of our lives dito sa mundo na ito, pagdating sa mga practicality ng buhay, sa mga issue ng buhay, marami tayong matututunan sa ating mga magulang. Amen? Opo, totoo ang kanilang sinasabi. Totoo po ang kanilang sinasabi. Meron tayo ngayong mga pinagsisisihan na kung pinakinggan lang natin ang ating mga magulang, hindi tayo malulungkot, hindi tayo magsisisi. Pero sinuway natin eh. Pero meron tayong mga kinagagalak ngayon, tuwan-tuwa tayo kasi pinakinggan natin ang payo nila. Am I right? Opo, totoo po yan. Ngayon, following, let us look in timing, kung ibigay po yung utos. Following the Exodus from Egypt, an entire generation of Israelites wandered 40 years in the desert. During this period, the parents didn't need or provide clothing for their children. God provided manna to eat. Their clothes grew with them. Their shoes never wore out. Yet, it was precisely this generation that stood on Mount Sinai and heard God's command. Honor your father and your mother. Honoring your parents is not contingent upon what they did for you or even if they were good parents. God expects us to honor our parents simply because God used them to give us the gift of life. Ang ganda ng wisdom nito. Pagkatapos sila lumabas sa Egypt, yung Israelites, 40 years silang nag-wander sa desert, at habang sila nandoon, wala namang trabaho ang mga magulang. Ang Diyos ang nagpo-provide ng man. Pinakakain sila, pati damit. Ibig sabihin, yung function na mag-provide, hindi ginagawa ng mga magulang. But precisely at this time, sinabi ng Panginoon, honor your parents, honor your mother and your father. Ibig sabihin, hindi ito connected doon sa kanilang hindi ito totally connected doon sa kanilang what they did for us. Pero ang pinakamalalim is what? Simply because God used them to give us the gift of life. Remember this. Look at yourself. Tingnan niyo po yung sarili niyo. The very you. Are you unique? Are you different? Listen carefully. Kung nangyaring iba ang nanay mo, walang ikaw. Kung nangyaring iba ang tatay mo, walang ikaw. But the very ikaw, the very you, the unique you, perfectly chosen ang nanay mo at ang tatay. Mga minamahal, they are part of God's instrument sa pag-create ng unique na ikaw sa buhay. Kaya mga minamahal, mahalaga pong makita natin. Bakit natin igagalang ang ating mga magulang? Dahil sa kanilang halaga sa ating buhay. Dahil sa kanilang halaga sa ating buhay. Yun yung binabanggit ko kanina. Sabi ng Psalms 113 and verse 13 to 14, sapagkat iyong ina nyo ang aking mga lamang loob, sa iyo akong tinakpan sa bahay batang ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kilapot at kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Luke 11:11. At alin ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ibibigyan niya ng isang bato o ng isang isda, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. Kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan in terms of your needs. You could see the heart of parents. 2 Corinthians 12:14, basahin ko lang muna po yung talata. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarin sa inyo at ako'y
hindi magiging pasanan ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang ng mga magulang ang mga anak. By nature and by proper, ang mga anak ang susuporta sa ang mga magulang ang susuporta sa mga anak. That is but natural. Yun talaga yung layin. Ano po? Bukod dito ay nagkaroon tayo ng mga ama sa ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang, hindi pagalalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu na tayo mabubuhay. Kita niyo yung mimicry, yung paralelism sa ama natin sa ama natin sa langit. Sapagkat katotohanan tayo pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Mga minamahal, bulahin natin. Sila mismo ang una nating tahanan, hindi yung pisikal. Sila ang una nating mga mata. Remember the days that you cannot do anything. Remember the days of your weakness. Just remember that. Nung panahon wala ka pang kaya. Sila ang iyong mga kamay. Sila ang iyong mga paa. Sila ang iyong mga bibig. Sila ang iyong ilaw. Sila ang iyong tagabantay. Sila ang iyong tagapangalaga. Sila ang iyong proteksyon. Nung panahon hindi ka pa nakatatayo, nung panahon wala ka pang kaya, sino ang lakas ng buhay mo? At kahit nung malakas ka na at nakatatayo ka na, sino ang patuloy na umalalay sa iyo? Sino ang palaging nasa tabi mo? Sino ang palagi mong babalikan at laging narari at hindi ka iiwan no matter what happened? Iiwan ka ng kaibigan mo, tatalikuran ka ng mga tao, pero no matter what you have done, sino yung palaging naririyan sa piling mo at kakalinga pa rin sa iyo, mag-iintindi pa rin sa iyo, magmamahal pa rin sa iyo. Yan ay ang ating mga magulang. Yan ay ang ating mga magulang. They are reflections of God's goodness in our lives. Makikita natin yung karilagan ng Diyos sa buhay nila, even though they are not perfect. Opo. Mga minamahal, din pala, sana maramdaman na natin, magkaroon na tayo ng malalim na dahilan. Oo. Huwag yung pagkatapos na ikaw ay maalalayan, pagkatapos mo silang maging mata, pagkatapos mo silang maging kamay, pagkatapos mo silang maging paa, pagkatapos mo silang maging bibig, ngayon medyo meron ka ng iyo, ay lalapastanganin mo na sila sa buhay mo. Gaano karaming sakripisyo at pagpapalamang ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ang ginawa ng mga magulang sa iyo. Gaano karaming beses sila nagpalamang sa iyo. Ngayon, may mga bagay ka at ang iyong magulang na hindi pinagkakasunduan. Hindi ba matuwid na ikaw naman ang magpalamang? Na ikaw naman ang bumaba? Sapagkat kalooban ng Diyos na ikay gumanti sa kanila. Kung paano tinrato kanila. Noon. Mga minamahal, tingnan natin itong isang kwento. Nais ko po mag-share sa inyo ng isang kwento ng isang bata at ng isang malaking puno ng mansanas. Itong batang ito at itong puno ng mansanas ito ay talagang close na close. Malaki po yung mansanas, matitibay po yung sanga, malaki talaga, matibay, matigas ang kahoy, ang daming bunga. At sila po yung naglalaro ng bata araw-araw. Naglalaro po sila. Lagi silang magkasama. Hanggang isang araw, pumapasok po yung bata, umaalis, bumabalik sa kanya, pumapasok, umaalis. Isang araw, dumating po yung batang malungkot. Bakit ka malungkot? Sabi ng puno. Kasi gusto ko maglaro. Gusto ko ng mga laruan. Sabi ng puno, hindi ka ba masaya dito sa feeling ko na naglalaro tayo? Iba na ako Gusto ko na ng laruan. So, sige, wala naman ako maibibigay sa yung laruan. Ganito ang gawin mo. Kunin mo yung mga bunga ko, ipagbili mo. At yung perang makukuha mo, ibili mo ng laruan. Tuwan-tuwa yung bata. Kinuha yung mga puno, yung mga bunga at ipinagbili at binili ng laruan. Opo. At umalis po yung bata. Ilang araw po hindi bumabalik. Nakaabang lang yung puno, nalulungkot na nag-aabang.
Kami bumalik po. Malungkot na ulit siya. Malungkot na po ulit siya. Sabi niya, lungkot ako. Nag-asawa na ako. Wala naman akong bahay. Wala naman akong may pagpatayo ng bahay. Kaya ako yung malungkot. Sabi ng puno. Wala akong may bibigay sa iyong bahay, pero ito mga sanga ko, pwede mo itong putulin at gawin mong bahay. Kasi malalaki naman, matitibay. Tuwan-tuwa po yung binata na siya, may asawa. Pinutol yung mga puno, no? Lagare, ano po, yung mga sanga, pinutol at ginawang bahay. Ano po? Nang araw pa rin, hindi bumabalik yung batang yun, yung binatang yun. Iniintay po. Ang natitira nila sa kanya ito also. Pagbalik niya, malungkot. Wala na akong pamilya. Ang gusto ko na lang gawin, maglakbay. Pero wala naman akong bangka. Sabi, hindi ka mapasaya dito na lang sa piling. Mas magiging masaya ako o makakapaglakbay ako. Wala akong bangka, sabi ng puno. Pero pwede mong putulin yung troso ko at gawin ng bangka. Pinutol po ng bata, ng binata yung troso at gawin ng bangka. At tuwan-tuwa siyang umalis. At natin na lang po yung pudpud. Pudpud na po yung puno. Nag-aabang siya ng mahabang panahon ng pagbalik ng kanyang kaibigan, pero hindi bumabalik. Ngayon isang araw na matanda na ito'y bumalik. Malungkot. Sabi ng puno, kakalungkot, malungkot ka, wala na naman akong bunga na pwede ibigay sa iyo. Wala na akong sanga na pwede ibigay sa iyo. Wala na akong troso na pwede ibigay sa iyo. Pero nandito pa ako, pwede kang magpahinga po sa pudpud kong katawan. Na minamahal, alam niyo po ba, ang reflection dyan, yung sakripisyo ng ating mga magulang sa atin. Wala silang hinihinging kapalit. Bigay lang sila ng bigay. Pero sometimes, nababaliwala po sila. At hindi kalooban ng Diyos na baliwalain natin sila. Kaya mahalaga po ngayong gabi, ngayong oras na ito, nahihipo tayo ng Panginoon. Ang galing ko sa ibang tao, pero kumusta sa magulang ko? Opo, kumusta sa magulang ko? So, sa pamamagitan ng, paano natin ipapakita ang paggalang sa ating mga magulang? Bilisan na po natin ito sa pamamagitan ng pagsunod. Kung ako inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kung mahal mo ang magulang mo, papakinggan mo ang mga utos nila. Siyempre, yung ayong lahat sa salita ng Panginoon. Yung walang binaviolate na salita ng Panginoon. Ay susundin mo sila. Opo. Maaaring iba na po ang sitwasyon kapag may asawa ka na, dahil meron ka ng sariling pamilya, but still, meron ka pa rin pagbibigay ng bigat sa kanilang mga sinasabi. Sa buhay mo naman sa pag-aasawa. Sa buhay mo sa pagpapamilya. Opo. So, Ephesians 6:1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ano po? Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpapasakop. Paano natin ipapakita yung paggalang, yung honor, yung pagbibigay ng honor sa mga magulang? Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanila. Sila po ang inutusang turuan tayo sa daan na dapat nating lakaran. Sila po ang inutusang mag-train. Kaya magpasakop tayo. Kung ano yung pinagagawa sa atin ng mga magulang para tayo mag-train, para tayo mahasa, para tayo mapalapit sa Panginoon, magpasakop tayo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya pag pinasisimpa ka, pag pinagbabasa ka ng Bible, pinapadalangin ka, dinadala ka palapit sa Panginoon, magpasakop ka. No? Sapagkat utos ng Diyos yan. No? Magpasakop ka rin. Dito sa sinasabi ng Diyos na ito, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siya umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Mga bata, makinig kayo sa sasabihin ko. Mga bata, makinig kayo sa sasabihin ko. Makinig kayo. Kung mahal nyo ang Diyos at mahal nyo ang mga magulang nyo, magpapasakop kayo sa magulang nyo. No? Hindi nyo gagamitin yung mga ginagawa
ginagawang satanic law, mga batas ni Satanas para bigyan kayo ng karapatan, at kapag pinapalo na kayo, sasabihin nyo sa inyo, wala kang karapatan paluin kami, ipapakulong kita. No? That is dishonoring your parents and dishonoring God. Ang mga utak lamang na ganyan, yung mga anak lang ni Satanas ang may utak na ganyan. Pero kung ikaw ay sa Diyos, anak ka ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay makadiyos, ikaw ay sa pamilyang Kristiyano, dapat kang magpasakop. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Alam niyo yung stick, yung pamalo ng magulang. That is a wisdom of God. Karunungan ng Diyos yan upang iparamdam sa iyo na mali ang mali. Masakit ang mali. Dahil kapag hindi ka naituwid ng pamalo, mas masakit ang mararamdaman mo sa impyerno. That is a symbol of authority. You respect them. Don't hate them. Huwag kang magagalit. No? Magpasakop ka. Ganyan din ang Diyos eh. Namamalo siya sa kanyang mga anak. Kaya nga, nagbimimik eh. No? I-parallelism. Sila yung maliit na Diyos sa buhay natin. Hindi naman Diyos-Diyosan ang ibig ko sabihin. Opo. Ang pamalo at sawa ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. No? So ikaw, halimbawa, no? Nanagot ka sa magulang mo, sobrang bastos mo. No? Pinalo ka. Ano dapat? Yung pamalo at saway, nagbibigay sa'yo ng mali pala yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo. Sala yun. Pero nung sabi, pag pinabayaan ka, aba, ilalaki kang masama. Kaya magpasalamat ka kung pinapalo ka. Yun ang isang way ng honoring them. No? Magpasakop ka sa kanila. Opo. Hindi yung antaas-taas mo pa. Tandaan nyo ha, ang anak lang ng dyablo, ang suwain. Pero kung ikay anak ng Diyos, magpapasakop ka. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluhuran. Mahal ng magulang ang anak, kaya pinapalo. Opo, kaya pinapalo. Hindi dahil gusto lamang maltratuhin. Bagamat sa ating mga magulang, dapat din tayong maging wise sa paggamit ng pamalo. Ang sabi ay palo, hindi bugbog. No, may karunungan po sa paggamit ng pamalo. Opo. Kaya mga minamahal, ay makita po natin itong bagay na ito. Sana hindi rin lang naman tayo presente sa ating mga anak sa panahon ng pagpalo. Kahit sa panahon din naman na sila magandang ginagawa, dapat presente at nararamdaman tayo. Opo, di yung kaya lang tayo narating sa kanilang presensya, para mamalo lang. Sala po yun. Sa pamamagitan sa pakikinig ng kanilang mga payo. Opo. Sapagkat sila yung nauna na, marami na silang pinagdaanan. Opo. Kaya meron na silang maipapayo, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at ang kwinta sa leeg, sa ligid ng iyong leeg. Meron ka talagang mapupulot sa mga magulang. Meron sila kasi meron na sila mga karanasan na pinagdaanan. Kaya sabi, pakinggan natin yung kanilang payo. Humingi tayo ng payo sa kanila. Pag may mga major decision tayo, mga minamahal, bagamat nandiyan ang ating mga pastor, bilang tayo ay humihingi ng advice din sa kanila, mag-seek din tayo ng advice sa ating mga magulang. No? Bilang honor sa kanila. Tingnan natin, kiyahin natin. May karunungan ba sa sinasabi ng magulang? Siyempre, guide pa rin naman tayo na sinasabi ng Panginoon. Pero as honor, sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Alam naman tayo mapariwara sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pag maralim yung ating pagnanais to honor our parents, okay, by means of this, hindi tayo ililigaw ng Panginoon. Opo. So, yan. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng makadiyos sa pamumuhay. Ito mahalaga to. One of the best thing to honor your parent is to live godly. Opo. To live godly. Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos. Siyang nagkakaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya.
Mga tutuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magagalak siyang nanganak sa iyo. Kapag nabubuhay ka ng maayos, karangalan ng magulang. Kapag hindi ka nabubuhay ng maganda, masama ang pamumuhay mo, kahihiyan ng magulang. No? Kaya nga, ang isang prinsipyo na dapat nating ilagay sa ating utak, mga anak, hindi ko bibigyan ng kahihiyan ang aking mga magulang. Dala ko ang kanilang pangalan. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa pilak at pinto. Ha? Sana maging puso natin yan. Lalo na tayo mga anak ng Diyos. Dapat maging laman ng ating puso yun. Hindi ko bibigyan ng sama ng loob ang aking mga magulang. No? Pero alam nating, halimbawa, mayroon tayong mga issue na sumama ang loob ng magulang kasi yung anak ay sumunod sa Panginoon. Ay mayroon tayong balanse doon. Sabi ng Panginoon, umibig naman sa magulang na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. But still, even though we follow the will of God, nandun pa rin yung ating mataas sa pagkilala sa kanila, yung pagrespeto sa kanila. Even though we obey God, kataliwas ang kanilang gusto sa buhay natin. Oo, meron silang gusto minsan na taliwas sa gusto ng Panginoon sa atin, but still, no, yung pwede nating gawin just to express our high regard in other way, no, na hindi nababayolate yung utos ng Panginoon, gawin po natin. Opo, at ako'y naniniwala na may biyaya ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagpaparamdam ganti sa kanilang halaga sa ating buhay. Tirin niyo ang verse na ito. Ngunit kung ang sinumang babaeng baoy may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna na pamahalaan may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Lalo na yung mga balo. Wala na wala na katulong sa buhay. Sabi, magsipagganti. Ibig sabihin, magbigay tayo ng return. Alalahanin natin kung paano tayo pinahalagahan, binuhay, minahal ang ating mga magulang. Alam niyo, kalooban ng Diyos dito, gumanti tayo sa ating magulang. No? Yun ang ating part sa kanila. Opo. Kaya, pag panahon ng birthday, pag meron tayo, ang unang-unang person ng atin dapat inaalaala din, mga magulang. Mga magulang. Opo. Yan, no? At magsiganti sa kanilang mga magulang. Even though babaeng bao po yung context, pero kung naniniwala, parents. Hindi masamang gumanti sa ating mga magulang. Yung ganti dito, pagbabalik tanaw, utang na loob. Doon sa capacity na meron tayo, huwag natin pigilan ang ating mga kamay to express our gratitude toward God. Sa iba't ibang kaparaanan. Opo, at dito, particularly, material things to. Material things po ito, mga minamahal. Magparamdam tayo sa kanila. Kasi tayo naman, binigyan ng mga material na bagay, let us give sa ating kaya. No? Physical, na pag-aalaga, gawin natin. Lalo na po pag sila'y tumanda na. Pag-pray natin po yan. Pag sila'y matatanda na at sila naman nangangailangan ng kalinga, kung paanong tayo kinalinga noon, sana magantihan natin. Mabigyan natin ng priority po sila. Huwag natin silang itaboy at ipagkatiwala sa iba. Sana yung mga kamay na kumalinga sa atin, ay mga kamay din natin ng kumalinga sa kanila. Sana biyayaan tayo ng Panginoon na magawa ito, mga minamahal. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng maayos sa kanila at patungkol sa kanila. No, hindi yung ang ating pagsasalita sa kanila ay sila ating nilalait, sila ating binabaso, sila ating ipinapahiya, hindi natin sila ipinagmamalaki, mga minamahal. Opo, makakabasa po kayo, makaka-research po kayo ng mga anak na tinratong masama ng magulang, pero binalikan po nila ng maganda, pinagpala po sila. No? Mahirap ang paniwalaan yung sinasabi ng Exodus 20. Na igalang mo ang iyong ama't ina at mayroong blessing na darating. May pagpapala. Mahirap ang paniwalaan, pero totoo. Marami na po nagpapatotoo. At nararanasan natin yan sa ating buhay. Sapagkat bawat isa na lumalait sa kanya, yan po nabasa natin. So pagdating sa pagsasalita, maging kind and speak for them, na maganda. Hindi yung ibinababa natin sila, nilalait natin sa kanila. Ito mahalaga po ang verse 8. Itong pang-8. Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pagpapatawad sa kanila. Nagkakamali tayo, nagkakamali sila. But one way to honor them in our lives, matuto tayong humingi ng tawad, humingi tayo ng sorry, at matuto tayong magpatawad sa kanila.
Sabi ng Ephesians 4:31-32, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit natin papatawarin. Tayo nga pinatawad ng Diyos. Tayo pa naman ang hindi dapat magpatawad. Opo. At sa laki po ng kanilang bahagi sa buhay natin, hindi na uusapan kung patatawarin o hindi. Ano po? Hindi natin kayang bayaran ng ating mga magulang sa kanilang halaga sa buhay natin. Ano po? At ang isang way para sila po'y ating mapahalagahan at ma-honor natin ang Diyos. One way of honoring them is to honor our parents, is to forgive them. To forgive them and to ask forgiveness. Opo. Mahalaga po yan. Kung naa-apply natin yan sa ibang tao, higit nating i-apply sa ating mga magulang. Opo. Patawarin natin sila kung meron sila mga pagkakamali sa atin. Sabi nga, love your enemies. Yun yung enemies, pinamamahal. Yung pang magulang. Opo. Gaano ba kalaki ang pagkakamali ng mga magulang ko na hindi kayang burahin ng pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa iyo? Gaano ba kalaki ang pagkakamali ng mga magulang mo na hindi kayang burahin ng kanilang mga naging kabutihan sa buhay? Alalahanin mo nung maliit ka pa, nung panahon wala ka pang kaya. Mga minamahal, they are worthy of our honor. Opo. Gawin na po natin kasi pagdating sa langit, wala na pong kasalanan, wala nang galit, wala nang iyamot, wala nang ano. Sa lupa pa lang, i-practice na natin. Huwag na natin intayin ang langit. No? Ang laki ng kapayapaan nawawala sa atin dahilan sa pagkikimkim natin ng galit sa kanila. Kung meron man tayong galit sa kanila. Kaya po, one way to honor them is to forgive them and to ask forgiveness. Kung tayo naman na nagkamali, lumuhod po tayo. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga magulang. Opo. Until you are able to forgive, you are not free to honor. Hanggat may pait, hanggat may galit, hindi mo ma-honor ang magulang mo sa buhay. Hindi mo sila kayang igalang sa buhay. Hindi ka makakapagsalita ng mapayapa sa buhay. Si Joseph ang isang example. Gaano kasama ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya? Gaano kasama ang ginawa ng mga kapatid niya? Pinagbili siya, pinalabas sa patay, pinagplanuhan siyang patayin, pinagbili siya. Pero at the end, ano naisip niya? Ang lahat ng ito pala ay plano ng Diyos. Kaya sabi, you meant it for evil, but God meant it for good. Mga minamahal, isa nangyayari yung mga bagay niyan, pero pag tinignan mo ng malalim, kabutihan pa rin ang dulo. Kaya ang sabi nung ano nangyari, di ba takot-takot yung mga kapatid, humihingi ng takot-takot sila, pinatawad niya. Pinatawad po niya. Kaya mga minamahal, ang talagang kalaban natin dito, sarili natin. Lastly, sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Bakit? Nasa Bible ang tunay na blessedness. Kung hindi paligtas ang iyong mga magulang, one way to honor them is to win them, to desire them to be saved. Ano sabi ng Romans 4:6-8? Gaya naman ng sinasabi ni David na kapalaran ng tao na sa kanya ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Na sinasabi, mapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nakatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasalanan. Opo, ang isa sa pinakamataas ekspresyon ng ating pong paggalang sa kanila, iibinabahagi natin yung kailangan nila, yung salita ng Panginoon. Maging blessing tayo sa kanila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung hindi pa sila ligtas, maligtas sila. Kung sila ligtas na, sila lumago. Opo, sapagkat ang blessedness is nagmumula sa salita ng Panginoon. Di ba? Sabi, mapalad ang tao na na ang kanyang kasayahan ay nasa salita ng Panginoon. Kaya po mga minamahal, desire natin sa kanila. Pwede mong ibigay ang lahat sa kanila na material.
Pero kung sila ay spiritual ay wala, sila ay pa-impyerno, walang kwenta. Anong mapapala ng tao na makamtan ng buong sanlibutan, ngunit mapapangamak ang kanyang kaluluwa? Opo. Kaya the best way to honor our parents is still to share the Word of God, to bring them closer to God, mga minamahal. No? Atin lang bigyan ng kaunting diin. There is obedience. There is blessing in obedience. May pagpapala sa pagsunod. Ang pangako ng Diyos upang humaba ang buhay mo. Nagsisinungaling ba ang Diyos nun? Hindi. Isang buhay na punong-puno ng buhay. Yun ang aking tingin doon. Isang buhay na punong-puno ng buhay. Opo. Ang Panginoong Hesus naman, hindi naman mahaba ang buhay, di po ba? Pero punong-puno ng buhay ang buhay niya. Kung yan man ay literal na, hahaba talaga ng literal, o talagang isang buhay na full. Parang na rin nabuhay ka ng 1,000 taon, ang klase ng buhay na meron ka sa nagawa mo at sa buhay na meron ka. Biyaya ng Panginoon po yan. Kaya po mga minamahal, ngayon pong oras na ito, sana ipuin tayo ng Panginoon. Magtatapos po tayo dito sa ating pong isang panoorin. Sana po ipuin tayo ng Panginoon dito. Play natin po ano. Play po natin. Parang mahina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at magpasensya. Pagdala ng kataguan ng kanta, ay nakabasag ako ng bingka. Kung nakatapo ng sabaw sa pagkainan, ako sana akong pagkakalinta. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, akong sabihan tingin. Sinabi mo, mag-isulat ko na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, magtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Kung sana akong pagtatawanan, kung pagsasawaan pakinggan. Matatandaan mo pa ba, anak, yung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yun. Hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy maganda, amoy lupa. Pag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsaga kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Pagkapon iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palintais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo na nung bata ka pa. Pinagtsagaan kong pakinggan at intindihin ang
pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at marami sa balik ng karamdaman, magkusala akong pagsawa ang alagaan. Magpasensyahan mo na kung ako manay maihiyong at sa higaan. Magtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Hindi naman ako magkakagat. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong mga ina. So, salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin po. Tayo manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, sa mga talata na aming nabasa, sa mga kaisipan na aming narinig mula sa inyong mga salita. Pinupuri po namin kayo. Sana po ay kasama po sa pagsagana ng aming pag-ibig ay ang bahagi po ng pagsagana ng pag-ibig namin sa aming mga magulang. Ito po ang mga persona na dapat na bigyan namin ng bigat sa buhay namin at hindi namin basta baliwalay. Panginoong Diyos, ano man po ang aming marating, karoon man po kami ng mga pamilya, still tulungan nyo kami na masunod po ang kalooban mo to abound, to have that abounding love to our parents. Salamat po ng napakarami, kayo po ang magpala sa aming lahat. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay po, tayo po ay tapos na.